Alas negatibo 11, 1:00 ng gabi. Sinampal ako ng asawa ko sa mukha dahil wala aw ulam sa hapag. Sumigaw siya, "Pumasok ka sa kusina at magluto ka na ngayon, babae." Tumahimik ako at pumasok sa kusina ng 20 minuto. Pagbalik ko dala ang isang takipang silver tray. Akala nila masarap na pagkain yon. Pero pagbukas ko ng takip, hindi pagkain ng laman kundi one-way ticket papunta sa sarili nilang impyerno sa lupa. Ang wall clock sa sala ay nagturo ng alas negatibo 11, 1:00 ng gabi. Sa labas, tahimik na tahimik ang kalye. Ang tanging tunog ay mahinang kuskos ng gulong ng kotse ko sa aspalto ng daanan papasok sa bakuran. Parang durog ang katawan ko. Buong araw akong nasa opisina, nakikipaglaban sa bundok ng audit reports na kailangang matapos bukas ng umaga. Sumasakit ang ulo ko nang parang pinipintig-pintig ito ng martilyo. Gayunpaman, pinilit kong ngumiti ng mahina. Naisip ko ang malambot na kama na naghihintay sa akin sa ilang sandali. Gusto ko lang maligo ng mainit at makatulog ng walang abala. Pinatay ko ang makina ng kotse at naglakad ng dahan-dahan patungo sa pintuan. Ang susi ng bahay ay tumutunog sa kamay ko na bahagyang nanginginig dahil sa pagod. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon. Kakaiba, karaniwan sa oras na ito, patay na ang ilaw sa sala. Pero ngayon maliwanag na maliwanag ang lahat. Bigla akong nakaramdam ng masama. Natigilan ang hakbang ko sa bunganga nang makita ko ang 3 tao na nakaupo sa sofa ng sala na may hindi mabasa-basa na tingin. Si Marco, ang asawa ko, nakaupo sa gitna na naka-cross legs ng mayabang. Sa kanan niya, si Lourdes, ang biyenan ko, nakatingin sa akin ng matalim at parang may akusasyon. At sa kaliwa niya, si Chanel, ang hipag ko, naglalaro sa cellphone, pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin ng may mapanuyan ng ngiti. Bago pa ako makapagsalita ng pagbati, biglang tumayo si Marco at mabilis na lumapit sa akin. Pula ang mukha niya sa galit, at nakakuyom ang panga. Makikita ko ang mga ugat sa lig niya na lumalabas. Senyales na malapit na siyang sumabog. "Hon, bagong dating lang ako." Hindi ko pa natatapos ang pangungusap ng tumama ang matinding sampal sa kaliwang pisngi ko. Ang tunog ay malinaw na sumira sa katahimikan ng gabi sa sala. Kumalat agad ang hapdi at init sa mukha ko. Napalingon ang ulo ko sa gilid dahil sa lakas ng sampal. Natigilan ako. Parang nawala ang pagod sa katawan ko. Napalitan ito ng labis na gulat. Nanginginig ang kanang kamay ko habang hinahawakan ang pisngi ko na nagsisimula ng manhid. Tiningnan ko si Marco, hinahanap ang kahit konting pagsisisi sa mata niya. Pero wala, puro galit lang na sumasabog. "Nakita mo ba kung anong oras na? Ikaw na babaeng walang kwenta." Sigaw niya ng diretso sa mukha ko. Tumalsik pa ang laway niya sa blusa ko. "Sino ka ba para umuwi ng ganitong oras? Nagpaparty habang nasa bahay ang asawa mo." Pinigilan ko ang luha na gustong lumabas. "Marco, nag-overtime ako. Alam mo namang end of the month. Marami akong trabaho. Bukod pa, nag-text ako sa iyo kaninang hapon." Sagot ko nang nanginginig ang boses, pero pinipilit na manatiling kalmado. Ayaw kong magmukhang mahina sa harap nila. "Excuse me." Putol ni Lourdes ng matinis ang boses. Tumayo ang babae mula sa sofa at itinuro ang daliri sa mukha ko. "Anong klaseng asawa ka ba? Isang oras na kaming nakaupo rito, gutom na gutom. Walang laman ang hapag. Walang laman ang mga kaldero. Sa ref, malamig na tubig lang. Gusto mo bang mamatay sa gutom ang asawa mo at ako?" "Oy," sabat ni Chanel nang hindi inaalis ang tingin sa screen ng cellphone na para mas mahalaga iyon kaysa sa akin. "Medyo mag-self-criticize ka naman, te." Pagod na pagod si Marco sa bahay buong araw. Ang pinakamaliit na magagawa ng asawa pag-uwi mula sa trabaho ay magdala ng pagkain o magluto. Hindi umuwi ng walang dala. Grabe, sayang. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Marco, walang trabaho ng 6 na buwan dahil natanggal sa company funds na ninakaw niya. Pero sa mga kapitbahay sinasabi niya magsisimula raw siya ng sariling negosyo. Si Lourdes, humihingi ng libu-libong piso bawat buwan para sa gastusin at pakikipagkita sa mga kaibigan. Pero hindi makapagbuhat ng isang maruming pinggan sa bahay na ito. At si Chanel, 25 anyos na babae na ang tanging trabaho ay matulog, kumain, at online shopping gamit ang additional credit card ko. Lahat sila nabubuhay sa pawis ko. Lahat sila humihinga sa ilalim ng bubong ng bahay na ako ang nagbabayad ng mortgage bawat buwan. At ngayon sinisigawan nila ako dahil late ako umuwi para magluto ng hapunan para sa kanila. "Pumasok ka sa kusina ngayon din, babae." Sigaw ulit ni Marco. This time itinulak niya ako ng malakas sa balikat hanggang natumba ako at bumangga sa shorak.
At huwag kang lalabas sa kusina hanggat walang maayos na pagkain sa hapag. At mag-ingat ka, kung hindi masarap, sisirain ko ang plato sa mukha mo. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinipigilan ang galit na nagsisimulang mag-init sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Isuka ang lahat ng frustration na matagal ko nang pinipigilan. Gusto kong sipain sila palabas ng bahay ngayon din. Pero hindi, ang galit ay masisira lang ang plano ko. Kailangan kong manatiling kalmado para makapagbayad sa kanila sa pinakamasakit na paraan. Isang matikas na paghihiganti na hindi nila malilimutan habang buhay. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang damit. Tiningnan ko ng diretso si Marco sa mata. Wala nang takot o lungkot sa tingin ko. Puro malamig na kawalan na lang. Sige, sabi ko ng mahina pero matatag ang boses. Maghahanda ko ng espesyal na ulam para sa inyo. Ang bagay na pinaka-deserve ninyo ngayong gabi. Hindi ko hinintay ang sagot nila. Dumaan ako sa tabi ni Marco. Binabaliwala ang mapang-uyam na tingin ni Lourdes at ang tawa ni Chanel. Dire-diretso ako sa kusina. Ang lugar kung saan karaniwan akong gumugugol ng oras na naglilingkod sa kanila na parang katulong. Pero ngayong gabi, magiging iba. Ngayong gabi, hindi masarap na amoy ng pagkain ang lalabas sa kusinang ito. Ngayong gabi, magiging lugar ito kung saan ihahanda ko ang kanilang pagkakabuwal. Pagpasok ko sa kusina, sinara ko ng mahigpit ang pinto. Sumandal ako sa likod nito at ipinikit ang mata sandali para mangalap ng lakas. Ang hapdi sa pisngi ko ay naroon pa rin. Pero ang sakit sa puso ko ay mas masahol pa. Sa loob ng 5 taon naming kasal, lagi akong nagsikap maging tapat na asawa. Pinikit ko ang mata sa katamaran ni Marco. Tiniis ko ang mga puna ni Lourdes at pinagbigyan ang mga gusto ni Chanel. Akala ko sa pasensya ay magbabago sila. Mali ako. Ang pasensya ko lang ang nagpakain sa mga halimaw sa loob nila. Lalong naging sakim, malupit, at makapal ang mukha nila. Binuksan ko ang mata. Ang mga luha na pinigilan ko ay natuyo na. Hindi sulit ang iyak para sa mga parasito tulad nila. Lumapit ako sa isang drawer sa sulok ng kusina kung saan itinago ko ang mahahalagang bagay. Sapat na. Dapat matapos ngayong gabi ang dramang pamilyang ito. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa chopping board ay malakas na kumalabog. Chop, chop, chop. Ang ritmo ay pumuno sa kusina. Tumagos sa dingding hanggang sa sala. Alam ko kung ano ang iniisip nila roon. Siguradong nakangiti sila ng may kasiyahan. Pakiramdam na nanalo na naman sila sa paggabasag sa akin. Akala nila ang tanga at takot na asawa ay nagsimula ng maghiwa ng sibuyas o karne ng mabilis para masatisfy ang kanilang masasarap na tiyan. Pero sa counter ng kusina, walang kahit isang sangkap. Ang malaking kutsilyo ay paulit-ulit lang na tumatama sa walang laman na board. Bahagi iyon ng palabas. Gusto ko silang maramdaman na nasa tuktok ng mundo bago ko sila itapon sa pinakamalalim na hukay. Habang ginagawa ko ang peking ingay na iyon, ang isa kong kamay ay abala sa paghahanda ng tunay na ulam. Kinuha ko ang malaking silver tray na karaniwan naming ginagamit lang sa Pasko o malalaking handaan ng pamilya. Kumikinang ang tray sa ilaw ng kusina. Sa ibabaw nito, hindi ko inilagay ang mga plato ng kanin o nilaga. Walang pot roast, walang chicken soup, walang ginisa ang gulay na karaniwan nilang hinihingi. Sa halip, kinuha ko ang makapal na folder mula sa lihim na drawer sa ilalim ng lababo. Isang folder na inihanda ko sa loob ng 3 buwan. Naghihintay ng tamang oras para ilabas. Binuksan ko ito at kinuha ang 3 pangunahing dokumento. Una, ang deed ng bahay na ito. Noong unang panahon, binili ang bahay gamit ang aking ipon. Pero pinilit ni Marco na ilagay din ang pangalan niya para maramdaman niyang siya ang ulo ng pamilya. Pero noong nakaang buwan, pagkatapos bayaran ang huling hulog ng mortgage gamit ang annual bonus ko, lihim kong inayos na mapunta lang sa pangalan ko ang titulo. Komplikado at mahalang proseso. Pero swerte na may kilala akong abogado na mabilis at hindi nalaman ni Marco. Ang dokumentong ito ang patunay na bawat ladrilyo, tile, at pulgada ng lupa sa property na ito ay akin. Pangalawa, ang divorce papers. Kumpleto na ang papeles kasama ang lagda ko sa tamang linya. Nakalista roon ang lahat ng grounds para sa diborsyo. Verbal abuse, physical abuse na katatapos lang at locally na itala ng security camera na inilagay ko noong nakaraang linggo sa sala, at financial abandonment. Sawang-sawa na akong magbigay buhay sa lalaking ang tanging talento ay mag-utos. Pangatlo, isang makapal na stack ng bank statements na kasing kapal ng notebook. Minarkahan ko ng highlighter ang bawat transfer na lumabas sa account ko para pundohan ang kanilang pamumuhay. Bayad sa kotse ni Marco, buwan ng pera kay Lourdes para sa gastusin niya sa high society tea parties, bills ni Chanel sa credit card para sa designer bags at sapatos,
at kahit pera ni Marco para sa sigarilyo at gasolina. Lahat na itala ng maayos. Napakalaki ng halaga, sapat para makabili ng maliit na apartment sa probinsya. Ito ang hindi may kakaila na patunay na ako ang economic pillar ng pamilyang ito. Di ba, Marco? Maingat kong inilagay ang 3 dokumento sa tray, ang deed sa gitna, ang divorce papers sa kaliwa, at ang bank statements sa kanan. Tinakpan ko ng makintab na silver dome. Perpekto. Sa labas, mukha itong luxury dinner mula sa 5-star restaurant. Tiningnan ko ang relo ko. Eksaktong 20 minuto na ang lumipas. Oras na para sa main event. Binuhat ko ang tray gamit ang 2 kamay. Hindi ito kasing bigat ng pasanin na dala ko sa loob ng maraming taon. Pero sa tingin ko, ito ang pinakamagandang pasanin na dala ko. Humugot ako ng malalim na hininga, naglagay ng walang emosyong mukha, at itinulak ang pinto ng kusina. Sa dining room, nakaupo na silang 3 sa paligid ng hapag. Makikita sa mukha nila ang pagka-impatient. Hawak ang kutsilyo at tinidor, handa nang lamunin ang anumang inihanda ko. Pagkakita nila sa akin na may daladalang malaking takipang tray, kumislap ang mata ni Lourdes. Ganyan dapat, sabi niya nang may paghamak habang inaayos ang upo. Dapat masipag ang asawa. Hindi sapat na kumikita. Ang tiyan ng asawa at biyenan ang una. Humalakhak si Marco. Mukha pa rin maasim mula sa galit kanina. Matagal ka. Sana sulit ang pagkain. Kung matabang, magluto ka ulit. Tumuwid pa si Chanel. Anong laman yan, ate? Kakaiba. Walang amoy mula rito. Hindi ka naman siguro nagpasta lang. Hindi ako sumagot kahit isa. Inilagay ko ang tray sa gitna ng hapag ng dahan-dahan at solem. Ang tunog ng tray na tumama sa salamin ng hapag ay tumahimik sa kanila sandali. Tumayo ako sa ulo ng hapag. Tinitingnan sila isa-isa ng may ekspresyon na nagpataas ng kilay ni Marco. Siguro napansin niya ang malaking pagbabago sa aura ko. Sige na, sabi ko ng maikli. Ito ang pinakamagandang ulam na maiaalok ko sa inyo ngayong gabi. Kain kayo hanggang mabusog. Impatient, inabot ni Marco at bigla niyang binuhat ang silver dome. Tingnan natin kung ano. Natigilan ang pangungusap niya. Ang tunog ng dome na inilagay sa hapag ay malakas na kumalabog sa gitna ng biglang tensyon at katahimikan. Walang mainit na singaw, walang amoy ng pampalasa na magpapalaway. Sa tray, stack lang ng papeles. Nanlaki ang mata ni Marco na parang pinggan habang tinitingnan ang mga ito. Pinilit niyang basahin ang nasa itaas na dokumento. Unti-unti siyang pumutla nang makilala ang letterhead at titulo ng dokumento. Ano ba to? Nanginginig ang boses niya, hindi sa galit kundi sa gulat at tumataas na takot. Si Lourdes, na may sakit sa mata, kinuha ang pinakamakapal na bundle ng papeles. Nasaan ang pagkain? Bakit binibigay mo sa amin ang mga diaryo? Nabaliw ka ba, Kezia? Pero pagkakita niya sa mga figure na minarkahan sa bank statements, nanlaki ang mata niya. Ano to? Ano ba to? Mas mabilis si Chanel na kinuha ang divorce papers. Binasa ng mabilis, at tiningnan ako ng nakanganga. Marco, gusto ni Kezia ng divorce. Sigaw niya ng hysterical. Sumabog agad ang sitwasyon. Binagsak ni Marco ang house deed sa hapag. Tumayo siya. Itinuro ang nanginginig na daliri sa akin. Divorce papers. Sino ka ba para mag-divorce sa akin? Ikaw na walang utang na loob na asawa. At itong deed. Bakit pangalan mo lang? Nasaan ang akin? Niloko mo ako. Ngumiti ako. Napakatamis ng ngiti. Pero malamig at matalim. Kainin niyo ang realidad. Marco, Lourdes, Chanel. Busugin niyo ang sarili niyo sa pagtingin sa mga numerong yan. Yan ang halaga ng pera ko na kinain niyo sa buong panahon. Sabi ko habang tinitingnan ng diretso si Marco. Akin na legal ang bahay na to. Ang original na deed ay ligtas na sa bank deposit box mula kaninang umaga. Photocopy lang yan, kaya walang kwenta kung punitin mo. Pagkatapos ay humarap ako kay Lourdes na nagsisimula ng manginig habang hawak ang bank statements. At sa mismong sandaling ito, pinapaalis ko kayong lahat sa bahay ko. Anong karapatan mo para paalisin kami? Sigaw ni Lourdes. Napakataas ng boses niya. Sumakit ang tenga ko. Bahay ito ng anak ko. Si Marco ang ulo ng pamilya rito. Bisita ka lang. Ulo ng pamilya. Tumawa ako ng mahina, mapait na tawa. Anong ulo ng pamilya ang nagpapabuhay sa pamilya gamit ang pera ng asawa? Anong ulo ng pamilya ang nagpapahintulot sa nanay na insultuhin ang sariling asawa? Para sa impormasyon mo, Lourdes, 1 taon nang hindi nag-ambag si Marco kahit piso sa bahay na to. Kahit ang kuryenteng nagpapailaw sa ilaw sa itaas ng ulo mo ngayon ay binabayaran ko. Umungal si Marco na nakakuyom ang kamao. Handa nang suntukin ako ulit.
Nagsimulang maglakad siya palibot sa hapag. Papalapit sa akin na may malinaw na balak na saktan ako. Bruha ka. Bawiin mo ang sinabi mo o. O ano, hamon ko. Hindi ako umurong. Sa halip, itinaas ko ang baba, hinahamon siya. Gusto mo na naman akong sampalin. Sige lang. Ang security camera sa sulok na, yan ay naitala na ang sampal mo kanina sa sala. Isang haplos pa lang at automatikong ipapadala ang recording sa cloud at sa phone ng abogado ko. Bukod sa divorce suite, gusto mo bang idagdag ang kasong kriminal sa domestic violence? Natigilan ang hakbang ni Marco. Tumingala siya at nakita ang maliit na kamera na may kumikislap na pulang ilaw sa sulok ng kwarto. Nagbago ang mukha niya sa pinaghalong takot at malalim na galit. Napagtanto niyang nahulog siya sa bitag ko. Lumabas kayo, sabi ko ng malamig. Ngayon na. Ang katahimikang nilikha ng banta ko ay tumagal lang ng ilang segundo bago sumabog sa libu-libong pirapiraso. Naging nakakabingi na ingay. Si Lourdes ang unang nawalan ng kontrol. Ang matandang babae na laging nag-alala sa imahe bilang eleganteng ale sa harap ng mga kaibigan. Ngayon ay umuungal na parang sinaniban. Pinahiran niya ang lahat ng papeles mula sa hapag gamit ang mga kulubot na kamay. Nagkalat sa sahig. Basang-basa ang mukha niya sa luha ng galit, hindi ng lungkot. Nadama niyang natapakan ang pride niya na manugang. Lagi niyang itinuring na walking ATM lang ako. Hindi niya matanggap na mawawala sa isang iglap ang luho na tinatamasa niya. Paulit-ulit niyang binatukan ang hapag gamit ang palat. Nanginginig ang boses niya habang sinisigawan ako. Tinatawag akong manloloko. Sinabi niyang minanyobra ko si Marco. Gumamit ng itim na mahika. O niloko ang anak niya sa sandali ng kahinaan para kunin ang ari-arian. Sa akin, katawa-tawa ang akusasyon. Paano ko maluloko si Marco para kunin ang yaman niya kung wala naman siyang iniuwi? Lahat sa bahay na ito, mula sa kubyertos hanggang sa kotse sa garahe, binili gamit ang pawis ko. Pero hindi na gumagana ang lohika sa mga natatakot mawalan ng pinagkukunan ng kabuhayan. Si Marco, na natigilan dahil sa banta ng kamera, ngayon ay naglalakad-lakad sa dining room na parang mabangis na hayop sa hawla. Hinila niya ang buhok sa frustration. Ang mga matang lumalabas ay naghahanap ng paraan para makalabas o baliktarin ang sitwasyon. Kinuha niya ang photocopy ng house deed mula sa sahig. Ginulong ito, at itinapon sa akin. Malambot ang impact. Tumama lang sa balikat ko, pero ipinakita kung gaano siya kawalang kakayahan. Alam niyang wala siyang legal na basehan para tutulan. Totoo ang mga dokumento, totoo ang bank statements, at alam niya mabuti na nabuhay siya sa pera ko sa buong panahon. Si Chanel, ang spoiled na hipag ko, iba ang reaksyon, pero nakakairita rin. Hindi siya sumigaw o nagalit, pero sumabog sa hysterical na iyak, habang yakap-yakap ang designer purse na binili niya noong nakaraang linggo. Siyempre, gamit ang credit card ko, pinakiusapan niya ang kapatid na gawin ang isang bagay. Natatakot siyang mapunta sa kalye, hindi na makapagpose sa social media, matuklasan ng mga kaibigan na hindi pala siya mayaman. Ang nakakaawa niyang iyak ay lalong nagdulot ng sakit ng ulo sa akin. Pero sa parehong oras ay nagbigay ng kakaibang kasiyahan. Sa wakas, natakot ang batang iyon sa hinaharap. Yung parehong takot na sumasakit sa akin tuwing nakikita ko ang credit card bills niya. Pinatagal ko silang mag-vent ng ilang minuto. Nanatili akong walang galaw sa dulo ng hapag na naka-cross arms. Tinatamasa ang palabas ng paggawasak ng pamilyang parasito. Pag naisip kong sapat na, lumapit ako sa sulok ng kwarto kung saan nagtago ako ng isang bagay sa likod ng mahabang kurtina. Kinuha ko ang 3 malalaking itim na garbage bags. Ang pinakamalaki, puno hanggang sumabog. Dinadala ko sila sa gitna ng kwarto. Ang tunog ng plastik na humahagod sa tiles ay nagpalingon sa kanila. Gamit ang buong lakas, itinapon ko ang mga bags isa-isa sa kanila. Thump, thump, thump. Ang 3 malalaking bags ay natumba sa paanan nila. Nagulat si Marco. Tumigil si Lourdes sa pagungal. At natigilan si Chanel sa pagiyak sandali. Tiningnan nila ang garbage bags ng gulilat. Mahinang amoy ng mothballs ang lumabas. Halo ng maalikabok na pabango. Mga gamit niyo yan. Sabi ko nang walang emosyon. Inayos ko yan kaninang hapon habang nagsho-shopping kayo. Damit, pantalon, sapatos, at personal items na itinuring kong mahalaga ay nasa loob. Ang iba na itinuring kong basura o binili ko gamit ang pera ko, pero hindi nyo deserve na dalhin. Itinapon ko sa basura o ititinda. Huwag na kayong umakyat sa mga kwarto nyo. Nakalok na at itinapon ko ang susi. Wala kayong access sa ibang parte ng bahay maliban sa dining room na to at sa pintuan palabas. Sumigaw ng hysterical si Chanel at binuksan ang isa sa plastic bags. Naggalat ang laman sa sahig.
Mga kulubot na damit na pinagsama-samang pinagsiksik. Ilang pares ng sapatos na walang kahon at cosmetics na itinapon ng walang supot. Lalong tumaas ang iyak niya nang makita ang koleksyon ng mahal na damit na tinrato na parang basura. Nagreklamo siya na masisira ang damit niya na nakatupi ng ganoon. Pero wala akong pakialam. Sa akin, basura lang yan na kailangang mailabas sa bahay ko ng mabilis. Tiningnan ako ni Lourdes nang hindi makapaniwala na para bang naging halimaw ako. Dinala niya ang kamay sa dibdib. Nagpapanggap na atake sa puso. Nagsimulang huminga ng mahirap. Umaasa na malambot ako at kakanselahin ang pagpapaalis. Dati, epektibo ang trick na yan. Tuwing magagalit ako, nagpapanggap siyang may sakit. At sa huli ako ang humihingi ng paumanhin at nag-aalaga sa kanya. Pero ngayon, malamig lang akong tumingin. Alam ko ang resulta ng last medical check-up niya noong nakaraang buwan. Malusog na malusog ang puso niya. Ang tanging may sakit ay ang kaluluwa niya. Puno ng inggit at sama ng loob. Sinubukan ni Marco na lumapit ulit. This time nang may pakiusap at peking tono. Binaba niya ang boses at sinubukang hawakan ang kamay ko. Pero inalis ko ito ng mabilis. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa magagandang alaala natin, sa vows na ginawa natin, kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay kung magdidiborsyo tayo. Sinusubukan niyang manipulahin ang damdamin ko gamit ang dating armas. Awa at takot sa tsismis. Pero nakalimutan niyang ang puso ng babaeng paulit-ulit na sugatan ay nagiging bato sa huli. Wala nang bitak para makapasok si Marco. Tiningnan ko ang relo ko. 5 minuto na ang lumipas mula sa ultimatum ko. Kinuha ko ang cellphone mula sa bulsa ng damit. Nagtype ng ilang beses. At ipinakita sa kanila ang screen na nagpapakita ng emergency call, buton patungo sa security booth ng subdivision. Tiningnan ko ng matatag si Marco. Binibigyan siya ng huling babala na hindi na mapag-usapan. Tapusin ng pasensya ko. At ayaw ko nang sayangin ang oras sa murang drama na to. Kunin niyo na ang mga garbage bags na yan at kalad ka rin palabas ng bahay ko. Utos ko ng matatag. Kung nandito pa kayo sa loob ng 1-0 segundo, pipindutin ko to. Darating ang security guards ng subdivision at pipilitin kayong alisin. Isipin niyo ang kahihiyan na kalad ka rin kayo na parang magnanakaw sa harap ng lahat ng kapitbahay. Kayo ang bahala. Lalabas kayo ng mag-isa gamit ang konting dignidad na natira. O lalabas kayo ng pinipilit na may libreng show para sa buong barangay. 1, 2, 3. Natigilan si Marco. Puti na ang mukha niya na parang papel. Tiningnan niya ako. Naghahanap ng kahit konting duda sa mata ko. Pero wala. Nakita niya ang seryosong patay. Nanginginig ang kamay niya habang kinuha ang isa sa malalaking plastic bags. Sinigawan niya si Chanel na itigil ang iyak at tulungan siyang magdala. Hinila rin niya ang kamay ng nanay niya na nagpapanggap pa rin ng atake sa hininga para mapatayo. Sa wakas, napagtanto nilang hindi ako nagbibiro. Nagising na ang reyna ng bahay at absoluto ang utos niya. Binuksan ng malapad ang pintuan ng bahay. Ipinapakita ang makapal na dilim ng gabi. Malakas na hangin ang pumasok. Dala ang unang patak ng ulan na nagsimulang bumuhos ng malakas. Parang binasbasan ng langit ang plano ko na linisin ang bahay ng lahat ng dumi. Dahil sumabog ang bagyo, habang lumalabas sila ng unang hakbang. Ang kulog ay kumulog sa malayo, kasabay ng tibok ng puso ko na pinabilis ng adrenaline. Nanatili ako sa bunganga. Tinitiyak na lumabas sila kasama ang garbage bags na puno ng kanilang kaunting gamit. Si Marco ang nanguna na may malaking itim na plastic bag sa balikat. Mukha siyang kawawa, malayo sa imahe ng mayabang na asawa na sumampal sa akin kanina. Basang-basa ang shirt niya sa ulan, patagang buhok, at nakayuko ang mukha, nagtatago ng galit at kahihiyan. Sa likod niya, kaladkad ni Chanel ang bag ng walang gana, sumusumpa sa bawat sagabal ng plastik sa tiles ng daanan. Si Lourdes ay naglalakad ng mahirap, walang dala, sinusubukang panatilihin ang huling bahagi ng pride niya. Nakataas ang baba, kahit nagsisimula ng manginig ang katawan sa malamig na hangin ng gabi. Pagtawid ng huling paa ni Lourdes sa bunganga, sinara ko ng malakas ang makapal na pintuang oak. Boom! Ang malakas na tunog ay naging final period na madilim na kabanata sa buhay ko. Isinara ko ang deadbolt at inilagay ang security chain. Malakas na katok ang narinig mula sa labas. Makalipas ang ilang segundo, sinimulang sigawan ni Marco ang pangalan ko. Ininsulto ako, at pagkatapos ay nagmakaawa. Malabo ang boses niya. Nalunod sa tunog ng ulan na lalong lumakas sa bubong. Hindi ako natinag. Lumapit ako sa front window at bahagyang inalis ang kurtina para sumilit. Sa bakuran, nakatayo silang tatlo, nanginginig sa lamig. Bumuhos na ang ulan, binasa sila sa ilang segundo. Ang garbage bags ay tumutulo, mukhang lalong kawawa.
Patuloy na binabantog ni Marco ang pinto. Umaasa na malambot ako pag nakita ang kalagayan niya. Pero mali siya. Ang pagiging basa nila ay nagbigay ng ginhawa sa sugat ng puso ko. Instant karma iyon na tinatanggap nila para sa treatment na ibinigay nila sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ba madalas nila akong iwan sa ulan habang naghihintay ng taxi pagkatapos ng trabaho, habang ginagamit ni Marco ang kotse ko para makipagdate sa mga kaibigan? Ngayon naman sila ang maramdaman ang malamig na tubig na tumatagos sa buto. Ang gulo sa porch ko ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Nagsimulang magbukas ang ilaw sa mga bahay sa magkabilang gilid. May nagbukas ng bintana o lumabas sa porch para tingnan kung ano ang nangyayari. Si Marco, pagka-realize na may audience, agad nagbago ng taktika. Itinigil niya ang pag-insulto at nagsimulang sumigaw ng may awa na tono. Nagpapanggap na biktima. Sumigaw siya sa mga kapitbahay na ako ang walang pusong asawa na itinapon ang asawa at may sakit na biyenan sa gitna ng gabi. Nag-arte siyang siya ang agrabyado. Umaasa na ang simpatiya ng tao ay pipilitin akong magbukas ng pinto. Tulong! Tulungan niyo kami. Nabaliw ang asawa ko. May problema sa puso ang nanay ko. Huwag niyo kaming hayaang mamatay rito. Sigaw ni Marco habang itinuturo ang pintuan ng bahay. Si Lourdes, na matalas ang instinto sa drama, hinayaan ang sarili na mahulog sa basang sahig ng porch. Nagpapanggap na nawalan ng malay. Lumuhod si Chanel sa tabi niya. Inaalog ang katawan ng nanay habang malakas na umiyak. Gumagawa ng eksena sa teleserye. Nagsimulang magbulungan ang ilang kapitbahay. Lumapit ang presidente ng Homeowners Association, na nakatira 3 bahay mula sa amin, na may dalang payong. Alam kong hindi ko maaaring hayaang baluktutin ni Marco ang katotohanan. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang main security gate. 2 ring bago sumagot ang malalim na boses ni Mr. Henderson, ang head of security ng subdivision. Hiniling ko na pumunta agad sa bahay ko kasama ang team dahil may public disturbance. Ipinaliwanag ko na may mga estranghero na gumagawa ng gulo sa porch ko at nakakaistorbo sa kapayapaan ng subdivision. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang 2 security car na may asul na blinking lights. Mabilis na bumaba si Henderson at 2 pa niyang tauhan. Lumapit sila sa porch kung saan nagaganap ang family drama ni Marco. Nagtipon ako ng tapang at binuksan ang pinto ng kaunti lang para makapagsalita kay Henderson nang hindi makapasok si Marco. Mr. Henderson, pakikalmahan niyo po ang mga taong ito, sabi ko ng malakas. Tumagos ang boses ko sa tunog ng ulan para marinig ng mga sumisilip na kapitbahay. Hindi na sila nakatira rito. Naghiwalay na kami, at ang bahay ay ari-arian ko ayon sa deed. Sinusubukan nilang pumasok ng puwersa at gumagawa ng eskandalo na nakakaabala sa mga kapitbahay. Pakikalmahan po ninyo sila palabas ng subdivision. Nakanganga si Marco. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili kay Henderson. Sir, bahay ko to. Nagagalit lang ang asawa ko. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Pero profesional na gwardiya si Henderson na matagal nang nagtatrabaho rito. Alam niyang mabuti kung sino ang regular na nagbabayad ng A at security fees bawat buwan. Ako, hindi si Marco. Nakita rin niya si Marco na madalas umuwi ng lasing o magdala ng mga kaibigan para sa maingay na party na nagrereklamo ang mga kapitbahay. Malinaw na wala sa panig ni Marco ang simpatiya ni Henderson. Pasensya na, Mr. Marco. Si Mr. Esquezia ang legal na may-ari ng bahay na ito at hiniling na umalis kayo. Huwag na po kayong magdulot ng gulo sa oras na ito. Sabi ni Henderson ng matatag habang hinahawakan ang braso ni Marco. Ay escort po namin kayo sa labasan. Sinubukan ni Marco na lumaban, pero mas malakas ang 2 matipunong guwardiya. Si Lourdes, na nagpapanggap na nawalan ng malay, biglang nagising sa takot na buhatin ng puwersa. Inihatid sila palabas ng bakuran na parang mga hinuli. Pula ang mukha ni Marco sa kahihiyan dahil siya ang sentro ng atensyon ng mga kapitbahay na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghamak. Bigong-bigo ang teatro niya bilang agrabyadong asawa. Pagdating sa gete, biglang may naalala si Marco. Tumigil siya at humarap. Sinigawan ako na nasa bunganga pa rin. Ang susi ng kotse. Nasaan ang susi ng kotse? Ang wallet ko at susi ng kotse ay nasa loob pa. Itapon mo ang susi. Kahit papasukin niyo kami sa kotse. Ngumiti ako ng pahilis at umiling ng dahan-dahan. Lumapit ako ng isang hakbang para makita niya nang malinaw ang mukha ko sa ilaw ng porch. Kots? Anong kots, Marco? Ang itim na SUV. Tanong ko ng peking inosente. Para sa impormasyon mo, ang papeles ng kotse na yan ay nasa pangalan ko. Natapos ko bayaran. Noong nakaang buwan gamit ang bonus ko. Kaya akin ang kotse.
At itinago ko ang susi sa lugar na hindi mo makikita. Wala kang karapatan, kahit kaunti sa sasakyan na yan. Pero kailangan ko ng sasakyan. Saan kami pupunta sa ulan na to? Sigaw ni Marco, frustrated. Nabali ang boses niya sa gitna ng malakas na ulan. Hindi na yan ang problema ko. Sagot ko ng malamig. Maglakad kayo. Konting ehersisyo, dahil matagal ka nang hindi gumagalaw. Magtawag ng taxi. Oy, wait. Nakalimutan ko, nasa loob ang wallet mo. At lahat ng credit cards sa wallet na yan ay authorized user cards na link sa akin. At binlock ko sila 5 minuto na ang nakalipas sa API, kaya walang kwenta sa'yo. Tumahimik si Marco na mukha na parang multo. Napagtanto niya lang ang laki ng pagkawasak niya ngayong gabi. Walang bahay, walang kotse, walang amoy. Nagbigay senya si Henderson sa mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-escort. Halina po, sir. Maglakad na tayo. Huwag nang abalahin si Emares Kezia. Babala ng gwardiya. Sa wakas, sumuko sina Marco, Lourdes, at Chanel at inihatid palabas ng marangyang bahay kung saan sila nabuhay bilang parasito. Naglalakad sila ng mahirap sa malakas na ulan. Kaladkad ang mga itim na garbage bags na ngayon ang tanging pag-aari nila. Isinara ko ulit ang pinto at nilok. Patuloy ang malakas na ulan sa labas. Pero dito sa loob, sa bahay ko, payapa at mainit ang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong tunay na nakauwi na ako. Parang nabawasan ang malaking pasanin sa balikat ko. Sumandal ako sa pinto, naglabas ng mahabang buntong hininga, at ngumiti. Matutulog akong mahimbing ngayong gabi. Talagang mahimbing. Isinara ang gate ng marangyang subdivision sa likod nila, na parang peder na naghihiwalay sa komportableng buhay na iniwan nila at sa impyernong salig sa lupa na ngayon ang sumasalubong sa kanila. Hindi tumigil ang ulan. Sa halip, lalong lumakas kasabay ng nagyayalong hangin na tumatagos sa buto. Nanginginig sina Marco, Lourdes, at Chanel sa gilid ng liblib na kalsada. Walang bubong na matitirhan maliban sa ilang puno na mas lalong nagpapabagsak ng tubig. Mukha silang mga basang daga na tinanggay ng agos, basa, marumi, at kawawa. Ang mga itim na garbage bags, na siyang tanging yaman nila, lalong nabibigat habang nabubuhusan ng tubig sa mahinang tali. Naglalakad sila ng walang direksyon sa banlik na si Dewal. Ang mahinang ilaw ng street lamps ay nagbibigay liwanag sa mga desperadong mukha nila. Paulit-ulit na hinuhugot ni Marco ang kamay sa bulsa ng pantalon. Umaasa sa himala na may nakalimutang pera o nawawalang debit card, pero wala. Walang laman ang bulsa. Ang mamahaling leather wallet na may driver's license, bank cards, at credit cards ay naiwan sa nightstand. Kalkulado ng mabuti ni Kezia ang lahat. Walang wallet, walang pagkakakilanlan si Marco. Hindi siya makakapag-rent ng hotel, makakabili ng pagkain, o makakainom man lang ng mainit na tsaa sa kainan. Ang pagkakakilanlan at access niya sa pera ay nakulong sa bahay na ngayon ay bawal sa kanya. Nagsimulang magdeliryo si Lourdes sa lamig. Nagngangatal ang ngipin niya at asul na ang labi. Ang babaeng laging nakaayos na may makiyup ay mukhang matanda at marupok na. Ang ulan ay naghugas ng makiyup niya. Nagbigay ng nakakatakot na itsura na may itim na mansa sa ilalim ng mata. Sinisi niya si Marco ng paos na boses na nalulunod sa tunog ng ulan. Sinumpa niya ang katangahan ng anak na hindi makontrol ang asawa. Ayon sa baluktot na lohika ni Lourdes, nangyari ang lahat dahil hindi sapat ang tigas ni Marco sa pagdidisiplina kay Kezia. Hindi dahil inapi nila ito sa loob ng maraming taon. Si Chanel ay nasa likod, natisod. Nabali ang takong ng isa niyang stiletto nang madulas sa butas ng si DeWalt. Pinilit siyang maglakad na paika-ika habang bitbit ang mamahaling sapatos na ngayon ay walang kwenta sa kamay. Sa wakas, nakahanap sila ng maliit na supermarket na sarado na may overhang na sapat para makapagpahinga. Walang salitang binigkas, hinayaan nilang mahulog ang sarili ng pagod sa malamig at maalikabok na tiles na sahig. Sumandal si Marco sa malamig na metal shutters. Malakas na umungal ang tiyan niya. Nagsimulang umatake ng malupit ang gutom. Huling kain nila ay tanghali, at ngayong gabi inaasahan nila ang handaan na ihahanda ni Kezia. Ironiko, nakatanggap sila ng hindi malilimutang ulam, kahit hindi nakakain. Ang imahe ng mainit na pagkain ay sumasayaw sa isip niya. Dahan-dahang nagpapahirap sa kanya. Kinuha ni Chanel ang cellphone na bahagyang basag ang screen mula sa pagkadadala ng garbage bag. Sinubukan niyang mag-order ng taxi, Uber gamit ang natitirang 0% battery. Pero natigilan ang daliri niya nang mapansin na ang payment method sa API ay link diretso sa additional credit card ni Kezia. Nanginginig ang kamay niya habang sinubukang mag-book at talagang lumabas ang notification na failed ang transaction. Binlock na ni Kezia ang lahat.
Sinubukan ni Chanel tawagan ang mga high society friends niya na umaasa na may tutulong. Ang unang tawag ay hindi sinagot. Ang pangalawa ay tinanggihan. Ang pangatlo ay sinagot ng kaibigan na si Sarah. Pero pagkarinig na natanggal si Chantel at kailangan ng pera, gumamit si Sarah ng dahilan na mahina ang signal at binabaan. Binato ni Chanel ang cellphone sa lupa sa frustration at sumabog sa iyak. Yakap-yakap ang tuhod. Parang napakahaba at nakakahirap na gabi. Hindi sila makatulog kahit saglit. Nagsimulang kagatin ng lamok ang basa nilang balat. Ang mga biglaang ingay ng dumadaang kotse ay nagpapagulat sa kanila. Tuwing dumadaan ang luxury car, sumasakit ang puso ni Marco. Naalala ang itim niyang SUV na ngayon ay komportableng nakapark sa garahe ni Kezia. Sa katahimikan na madaling araw, nagrereklamo si Lourdes ng matinding sakit sa tiyan dahil sa lamig at gutom. Walang gamot, walang kumot, walang mainit na tubig. Tanging tingin lang ni Marco sa nanay nang walang laman ang mata. Nagsimulang lumitaw ang guilt, pero ang malaking ego niya ay mabilis itong itinulak palayo. Pinalitan ulit ng galit kay Kezia. Isinumpa niyang maghihiganti siya pag sumikat ang araw. Sa wakas, sumapit ang liwayway. Nakasisilaw ang sikat ng araw, pero hindi nito pinainit ang puso nila. Matigas at masakit ang katawan nila. Amoy nabasa ang damit nila na natuyo sa katawan. Ang mga dumadaan ay tumitingin sa kanila ng may pagkasuklam. Akala ay bagong tambay sa lugar. Isang empleyado na dumating para buksan ang tindahan ay itinaboy sila ng bastos. Nagtapon ng timba ng tubig sa paanan nila para mapalayo. Sa durog na dignidad, kaladkad nila ang gamit patungo sa bench sa malapit na park, habang nakaupo sila na nagdurusa sa gutom na lalong lumalala. Si Chanel, sa sobrang inip, binuksan ang social media gamit ang natitirang data. Nanlaki ang mata niya nang makita ang latest Instagram story ni Kezia, na napost lang 15 minuto na ang nakalipas. Ipinakita ni Chanel ang screen kay Marco at Lourdes. Sa larawan, makikita ang mangkok ng sariwang prutas at mainit na artisan coffee na may background ng malinis at modernong apartment. Sa sulok ng larawan, maliit na caption, "Ang pinakamagandang almusal ay almusal na walang parasito. Salamat sa mga biyaya." Pagkakita sa larawan, umikot ng malakas ang tiyan ni Marco. Hindi lang sa gutom kundi sa inggit at galit na sumabog sa dibdib. Tinatamasa ni Kezia ang buhay habang sila ay nagdurusa sa kalye na parang basura. Ang realidad na wala ang pitaka ng asawa ay nakakatakot. Hindi na mabait ang mundo, at sila ay mga walang kwentang alikabok na lang. Nagdesisyon si Marco na hindi pa siya susuko. May trabaho pa siya. Marketing director pa rin siya sa isang office supply distributor. Kahit hindi mataas ang posisyon at katamtaman ang sweldo, madalas niyang gastusin sa maliit na online betting na itinago kay Kezia. Akala niya kung makakarating siya sa opisina, makakahingi siya ng advance o utang sa katrabaho para makapag-rent ng pansamantalang kwarto para sa nanay at kapatid. Kailangan niyang iligtas ang natitirang dignidad niya bilang lalaki. Iniwan niya sina Lourdes at Chanel sa park. Nangako na babalik siya, may dala na pera at pagkain sa tanghali. Sa purong determinasyon, nilakad niya ang 2 milya patungo sa opisina. Huminto siya sa banyo ng gas station para maghugas ng mukha at ayusin ang buhok. Kahit hindi maalis ang mabaho na amoy sa kulubot niyang shirt, nilinis niya ang putik na sapatos gamit ang basang tissue hanggat kaya. Malayo ang itsura niya sa manager, pero wala siyang ibang choice. Pagdating sa lobby ng opisina, tiningnan siya ng receptionist nang nakakunot ang no. Karaniwan, dumadating si Marco na nakaayos na damit, mabango na mamahaling pabango, at may eleganteng dating, salamat sa pag-aalaga ni Kezia. Ngayon, mukha siyang nakaligtas sa sakuna. Binawalawala ni Marco ang kakaibang tingin at diretso sa elevator. Sa loob, 2 empleyado mula sa ibang department ay bahagyang tinakpan ang ilong at nagbulungan habang tumitingin sa kanya. Nagkunwaring hindi nakita ni Marco. Nakatitig sa harap ng nakatense na mukha. Malakas ang tibok ng puso niya. Natatakot na matuklasan ang biglaang kahirapan niya. Pagdating sa desk niya, bago pa siya makaupo, naroon na ang empleyado mula sa LAR na seryoso ang mukha. MR. Marco, hinintay ka ng C at head ng LAR sa conference room ngayon din. Sabi ng empleyado nang walang ngiti. Masama ang pakiramdam ni Marco. Biglang pagtawag na ganoon ay karaniwang hindi magandang senyales. Sa pagod na hakbang, sinundan niya ang empleyado patungo sa meeting room sa dulo ng hallway. Sa loob, nakaupo ang C at AR director. May tumpok ng dokumento sa hapag. Malamig ang mukha nila na walang bakas ng kabutihan. Umupo si Marco sa upuang itinuro. Sinubukang ngumiti kahit nanginginig ang labi. Ano pong nangyari? Kakaiba na tinawag niyo ako ng maaga.
Tanong niya, nagpapanggap na hindi apektado. Itinapon ng direktor ang asul na folder sa kanya. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Isang linggo na kaming nag-internal audit. At maraming irregularidad sa expense reports ng marketing team na pinamumunuan mo. Parang tumigil ang puso ni Marco. Binuksan niya ang folder nang pawisan ang kamay. Sa loob ay patunay ng pagnakaw ng operating funds, peking gas receipts, at kahit inflated bills para sa meals with clients na hindi naganap. Matagal nang kinukuha ni Marco ang maliliit na halaga mula sa company para mapanatili ang lifestyle o mabayaran ang utang sa sugal. Deti. Tuwing may discrepancy sa cash, si Kezia, na auditor sa prestigious firm na external consultant ng company na ito, madalas na tumulong sa pag-aayos ng reports o kahit sa pagtakip ng losses gamit ang sariling pera para mailigtas ang career ni Marco. Ginawa ito ni Kezia para protektahan ang reputasyon ng asawa. Pero ngayong nawala ang protective shield na yan, malinaw na hindi na tinatakpan ni Kezia ang maruming labada ni Marco. Sa katunayan, baka siya pa ang nagbigay ng tips sa internal auditors na suriin ng mas detalyado ang department ni Marco. Mapapaliwanag ko po ito, sir. Clerical error lang po. Utal ni Marco, sinakop ng panik. Malamig na pawis ang tumutulo sa sentido niya. Clerical error. Humalakhak ang ER director. 50,000 piso ang nawala sa loob ng 6 na buwan. At tinatawag mo, yan clerical error. Sinuri na namin ang mga restaurant at gas station na nakalakip. Peking lahat ng receipts. At mas masahol pa, may impormasyon na gumamit ka ng company resources para sa personal na gamit. Mr. Marco, putol ng direktor ng malakas at matatag na boses. Hindi maaaring tiisin ng company ang ganitong kriminal na gawain. Mula sa sandaling ito, tinanggal ka na dahil sa cause. Wala kang matatanggap na severance dahil mas malaki ang loss na idinulot mo kaysa sa rights mo. At isa pa, kung hindi mo ibalik ang 50,000 piso sa loob ng susunod na 48 oras, dadalhin namin ito sa korte. Darating ang pulis para sa'yo. Bumagsak ang mundo ni Marco. Tinanggal. Walang compensation. Banta ng kulungan. Natumba siya sa upuan ng walang lakas. Binuksan ang bibig. Pero walang lumabas na boses. Taposin na. Ang tanging kabuhayan na natira ay natanggal na. Sinubukan niyang makiusap. Kahit lumuhod sa paanan ng direktor. Umiiyak at sumisigaw. Nakalimutan ang lahat ng dignidad. Pero matatag ang desisyon. Tinawag ang 2 security guards para alisin siya sa building. Naulit ang eksena ng pagpapaalis noong nakaraang gabi. This time sa trabaho niya. Inihatid si Marco sa pagitan ng desks ng mga katrabaho na tinitingnan siya ng gulat at paghamak. Naririnig ang bulungan kahit saan. Kumalat na parang apoy ang balita ng kanyang katiwalian. Pinilit siyang kunin ang personal items sa cardboard box mula sa instant noodles. Wala namang maraming mahalaga sa desk niya. Maliban sa larawan niya na nagpupose na mukhang successful. Paglabas ni Marco sa lobby ng office building na may bitbit na bots, may nakita siyang nagpikit ng dibdib niya hanggang hindi makahinga. Isang marangyang silver sedan ang tumigil sa harap ng EIE entrance ng building sa tabi. Mas prestigious na business center. Binuksan ang pinto ng kotse at bumaba ang babaeng kilala niya ng mabuti. Si Kezia. Pero ibang-iba itong Kezia. Naka-elegant na modern coat suit. Naka-istilong buhok. Kumikinang ang maitim na balat. At nakasunglases na nagbibigay ng sophisticated air. Naglalakad siya ng may tiwala. Kasama ang 2 assistant na bitbit ang briefcase. Patungo si Kezia sa meeting sa importanteng client. Full swing ang career niya. Gusto ni Marco na sigawan ang pangalan niya. Takbuhin. Pero parang nakapako ang paa sa lupa. Nakita niya ang sariling reflection sa salamin ng building. Magulo, marumi, mabaho, bitbit ang cardboard box. Samantala, kumikinang si Kezia na parang bagong linis na brilyante. Sa sandaling iyon, lumingon si Kezia at sumulyap sa kanya ng saglit. Sa likod ng sunglases, naramdaman ni Marco ang matalim at tumatagos na tingin. Hindi tumigil si Kezia, hindi bumati, hindi man lang nagpakita ng gulat. Tumingin lang siya palayo at nagpatuloy patungo sa skyscraper. Iniwan si Marco na natigilan sa sidewalk, naging tunay na talunan. Ang paggawasak ng career niya ay perpektong karagdagan sa pagdurusa niya. Habang ang babaeng hinamak niya noon ay lumilipad na mataas, hindi na maabot. Bumalik si Marco sa park ng mabibigat na hakbang, na parang may suot na 1 toneladang tanikala sa bukong-bukong. Ang tanghaling araw ay malakas na nagsusunog, nagpapaso sa batok niya. Sa kamay niya, yakap-yakap ang cardboard box na may opisina gamit, simbolo ng kabiguan niya. Sa daan, patuloy na umuungal ang tiyan niya, umiikot sa gutom. Pero ang gutom ay wala sa takot na ngayon ay humahawak sa kanya.
Kailangan niyang harapin ang nanay at kapatid ng walang dala, walang pera, walang pagkain, at pinakamasahol, may balita na wala na siyang trabaho at may criminal record sa kumpanya. Pagdating sa park, sinalubong siya ng desolate scene. Nakacool sina Lourdes at Chanel sa bench na may nagbabalat na pintura. Mukha silang halaman na binunot sa ugat. Si Lourdes ay nagmamasahe sa namamagang paa, habang si Chanel ay nagpapaypay sa sarili gamit ang piraso ng karton. Puno ng inis ang mukha. Pagkakita kay Marco sa malayo, lumiwanag sandali ang mukha nila. Kumislap ang pag-asa ng sandwich at malamig na tubig sa mata nila. Tumalon pa si Chanel, binabalewala ang sakit sa paa, para salubungin ang kapatid na nakalahad ang kamay. Pero nabasag ang pag-asa nang dumating si Marco at ibinagsak ang bots sa lupa ng may malungkot na tunog. Hindi niya matiningnan sila sa mata. Ibaba niya ang ulo. Nakatitig sa leader shows na dating makintab, pero ngayon ay puno ng alikabo. Sa durog na boses, ikinuwento ni Marco ang lahat. Ang pagkatanggal, ang audit na nagbunyag ng pandaraya, ang banta ng kulungan, at ang katotohanan na wala siyang matatanggap na severance kahit piso. Makapal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Kaiba sa ingay ng traffic sa kalye. At biglang sumabog ang iyak at galit. Sumigaw ng hysterical si Lourdes. Hindi na pinapansin ang mga dumadaan. Binatukan niya ang braso ni Marco gamit ang natitirang lakas. Sinisisi ang paboritong anak sa pagiging clumsy at tanga. Ipinagdamdam niya ang kapalaran, na kailangang mabuhay sa kalye sa katandaan. Ikinumpara ang buhay niya sa mga kaibigan na siguradong natutulog sa air-conditioned na kwarto. Walang filter ang mga insultong lumalabas sa bibig ni Lourdes. Ang parehong malupit na salita na ginagamit niya kay Kezia noon ay ngayon ay idinudura kay Marco. Hindi naman naiwan si Chanel sa kalupitan. Sinipa niya ang bots ni Marco. Nagkalat ang laman. Ininsulto niya ang kapatid, tinawag na walang kwenta, ang taong ang alam lang ay magdulot ng problema. Sa matinding sitwasyon na iyon, tuluyang gumuho ang maskara ng United Family na ipinapakita nila kay Kezia. Wala ng pagmamahalan o pagtutulungan. Puro survival instinct ng makasariling individual. Sila-sila ang sinisisi sa biglaang kahirapan. Sinisi ni Chanel si Marco sa corruption. Sinisi ni Marco sina Chanel at Lourdes sa wasteful lifestyle na nagpilit sa kanya na magnakaw. At sinisi ni Lourdes ang dalawa dahil hindi nakahanap ng mayamang partner na makakapagbigay suporta. Pagkatapos ng nakakapagod na pagdatalo dahil naubos na ang enerhiya at lalong lumakas ang gutom, gumawa si Marco ng desperate decision. Tinanggal niya ang designer watch mula sa pulso. Ang tanging bagay na may halaga na natira dahil suot niya iyon ng palisin siya ni Kezia. Hiniling din niya ang gold earrings ni Chanel. Kahit lumaban at sumigaw si Chanel, pinilit siya ni Marco at Lourdes na may dahilan na kailangan nila ng pera para makakain at makapag-rent ng murang kwarto. Sa wakas, ibinigay ni Chanel ang earrings ng puno ng sama ng loob. Pumunta si Marco sa pawn shop o second-hand market. Ibinenta ang watch at earrings sa street buyer. Walang papeles at sa urgency na makakuha ng mabilis na cash, binili nila ng mura, malayo sa totoong halaga. Wala siyang choice kundi tanggapin ang cash, na sapat lang para makakain ng simple sa ilang araw, at makapag-rent ng maliit na kwarto sa masamang barangay sa loob ng isang linggo. Noon ding hapon na iyon, nag-rent sila ng kwarto by the day sa Makitid, maburak, at mabaho na eskinita. Maliit ang kwarto, halos kasya lang ang manipis at lubog na foam mattress. Mabasa at puno ng amag ang dingding, walang bintana, maliit na ventilation grate lang sa itaas ng pinto. Sa labas ang banyo at shared sa ibang tenants na tumitingin sa kanila ng may hinala. Para kina Lourdes at Chanel, nasanay sa marangyang at malinis na bahay ni Kezia, ang lugar na ito ay impyerno. Paulit-ulit nagrereklamo si Lourdes sa amoy ng basa, sa ipis, sa suffocating heat na may maliit na maalikabok na ventilador lang. Noon ding gabi, kumain sila ng takiut mula sa murang kainderya. Somber ang atmosphere, walang usapan. Ginutom nila ang pagkain, pinagkakain ng gutom. Pero ang mukha nila ay sumasalamin ng galit na nararamdaman nila sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, itinago ni Marco ang natitirang konting pera sa ilalim ng unan na balak gamitin kinabukasan para maghanap ng sideling. Ang physical at mental exhaustion ay nagpakatulog agad kina Marco at Lourdes. Malakas na hilik sa manipis na matres. Pero si Chanel ay hindi makatulog. Nakatitig ang mata sa kisame na puno ng sapot. Nag-iisip siya ng malalim. Tiningnan niya ng may pagkasuklam ang nanay at kapatid na natutulog na nakabuka ang bibig. Nararamdaman niyang hindi niya deserve ang lugar na ito. Bata pa siya, maganda, at naniniwalang may mas magandang buhay siya. Kinamumuhian niya si Marco dahil nabigo bilang provider at nakakaramdam ng pasanin sa pag-aalaga sa nanay
na lumalala ang kalusugan dahil sa stress. Nagsimulang magbulong ang tukso. Kung manatili siya sa kanila, maubos ang pera sa loob ng 1 linggo at magkakasama silang magugutom. Pero kung kunin niya ang pera para sa sarili lang, baka makataka siya sa ibang lungsod, makahanap ng dating kaibigan, o makahanap ng ibang lalaki na mapagsamantalahan. Dahan-dahan, maingat na maingat para walang ingay. Inabot ni Chanel ang kamay sa ilalim ng unan ni Marco. Malakas ang tibok ng puso niya. Naramdaman niya ang sobre ng pera at hinila ng marahan. Bahagyang gumalaw si Marco at natigilan si Chanel sa takot. Pero nagbago lang ng posisyon at nagpatuloy sa hilik. Nailabas ni Chanel ang sobre, mabilis na inilagay sa purse, at tahimik na inilagay ang damit sa itim na plastic bag. Nang hindi lumilingon sa nanay at kapatid na tinalikuran niya, lumabas si Chanel sa kwarto at nawala sa dilim ng eskinita, dala ang tanging pag-asa ng pamilya. Kinabukasan, sinira ni Marco ang katahimikan ng barangay sa sigaw. Nagising siya at walang laman ang unan. Nawala ang pera. Tumingin siya sa paligid. Wala na rin si Chanel at ang gamit niya. Nagising si Lourdes sa gulat sa sigaw. Pagkwento ni Marco na tumakas si Chanel kasama ang lahat ng pera. Una ay hindi siya naniwala. Tinanggihan niya, sinabing hindi maaring maging ganun kalupit ang minamahal na anak. Pero malinaw ang katotohanan. Hindi nasira ang pinto, walang senyales ng pagsalakay. Malinaw na inside job. Sumabog si Lourdes sa iyak ng hindi mapigilan. This time, tunay na nakakaawa ang iyak. Sinigawan niya ang pangalan ni Chanel. Ang anak na lagi niyang simpoil at ngayon ay iniwan siya na parang basura para iligtas ang sarili. Si Marco, sa bingit ng pagkabalisa, nagalit. Sinuntok niya ang mabasang dingding hanggang dumugo ang kamao. Sinumpa niya si Chanel gamit ang pinakamalupit na salita. Ang sakit ng pagtataksil ng sariling dugo ay mas malalim kaysa sa pagpapaalis ng asawa. Kahit paano, may malinaw na dahilan si Kezia para kamuhian sila. Pero si Chanel, bahagi sila, parasito na ngayon ay kumakain sa iba. Kumpleto na ang pagkawasak nila ng katukin ng may-ari ng boarding house ang pinto. Galit sa umaga na eskandalo. Pagkakita kay Marco na wala sa sarili, natakot ang may-ari at itinaboy sila agad. Lumalabas na maliit na bahagi lang ng rent ang binayaran kagabi. At dahil kinuha ni Chanel ang natira, na-evict sila ulit. This time, wala talaga silang kahit ano. Zero. Naglalakad si Lourdes ng mahirap na may nawawalang tingin. Sinira ng pagtataksil ng anak ang kalusugan niya. Maputla siya, pawisan ng malamig. Kailangang alalayan ni Marco ang nanay habang naglalakad sa mainit na kalye. Sa kanyang desperasyon, may hangal na ideya si Marco. Bumalik sa tanging lugar na naging tahanan niya. Akala niya baka kumalma na si Kezia, na maawa siya pag nakita ang kalagayan ng nanay. Sa huling lakas, hinatid ni Marco ang nanay ng milya-milya pabalik sa Marangyang Subdivision kung saan nakatira si Kezia. Dumating sila sa takip silim. Mukha silang mga pulubi. Nakilala sila ng security guard at tiningnan ng may hinala. Pero nagmakaawa si Marco na tingnan lang ang bahay mula sa malayo. Nanatili sila sa kabila ng kalye. Madilim at tahimik ang bahay. Wala ang kotse ni Kezia sa garahe. Maayos ang hardin, pero may bagay na nagpabagsak ng tuhod ni Marco. Isang malaking sigin ang nakapako sa bakod. Dilaw na sagin na may malalaking pulang letra. Sold. Contact number X. Nawala ang huling pag-asa ni Marco. Hindi lang palisin ni Kezia sila, kundi tinatanggal niya ang bawat bakas sa kanila sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahay. Walang laman na ito. Umalis na si Kezia, dalang tagumpay at kaligayahan. Iniwan sina Marco at nanay na mag-isa sa malupit na mundo. Bumagsak si Marco sa aspalto. Yakap-yakap ang tuhod ng nanay at umiyak ng tahimik sa lilim ng bahay na dating hinamak niya. Para kay Kezia, ang mga araw pagkatapos ng pagpapaalis kina Marco at pamilya ay mga araw ng paghilom na katahimikan. Wala na ang mga sigaw na humihingi ng kape sa umaga. Wala na ang mga teleserye ni Lourdes ng full volume. Wala na ang mga reklamo sa pagkain o damit. Napakatahimik ng bahay na naririnig ni Kezia, ang pagtiktak ng wall clock, at bulong ng hangin sa puno ng hardin. Una, kakaiba ang katahimikan na iyon sa kanya. Pero unti-unti, naging kumot ng kapayapaan na matagal niyang hinintay. Sa loob ng 5 taon, ang una niyang ginawa ay linisin ang bahay, literal at simbolikal. Nag-hire siya ng professionals na nagdisinfect sa bawat sulok. Itinapon ang mga natira ni Marco, at pinalitan ang bedsheets, kurtina, at carpet. Gusto niyang burahin ang amoy niya. Ang amoy ng sigarilyo ni Marco at malakas na pabango ni Lourdes. Pagkatapos malinis, nakipag-ugnayan siya sa real estate agent. Nagdesisyon siyang ibenta ito.
Kahit pawis niya ang binayad. Masyadong maraming masasamang alaala sa dingding nito. Kailangan niya ng ganap na bagong simula. Mabilis ang pagbebenta. Sa loob ng 2 linggo, naibenta sa magandang presyo. Gamit ang perang iyon at ang kanyang ipon na ngayon ay buo. Bumili si Kezia ng luxury penthouse sa sentro ng lungsod. Mas maliit ito, pero mas modern na may strict security. Mula sa bintana sa 30th floor, makikita niya ang city lights, simbolo ng maliwanag na hinaharap. Ang career niya ay lalong umunlad nang wala ang family drama na nakakapagod sa kanya. Nakapag-focus siya 100% sa trabaho. Ang malaking audit project na pinangunahan niya ay matunog na tagumpay. Napromote siya ng bosses bilang senior partner, kasama ang company car, personal assistant, at mas mataas na sweldo. Binago ni Kezia ang estilo. Ang simpleng damit na ginagamit niya dati, dahil natatakot si Marco na magalit kung bumili siya ng bago ay idinonate na. Ngayon, puno ng eleganteng designer suites ang closet niya. Ang mukha na dating pagod ay ngayon ay kumikinang. Sabi ng mga kaibigan, mukha siyang 10 taon na mas bata. Para kay Kezia, ang divorce ay hindi kabiguan, kundi operasyon para tanggalin ang malignan tumor na nagliligtas sa buhay niya. Mabilis na formalidad ang divorce sa korte. Hindi dumating si Marco sa summons. Kaya nagdesisyon ang huwes sa pabor ni Kezia, kahit wala siya. Pagbigay ng final gavel strike ng huwes, hindi umiyak si Kezia. Ngumiti siya, naluoy, nagpapasalamat sa Diyos. Lumabas siya ng korte na magaan ang pakiramdam, na parang natanggal ang tanikala sa paa. Noon ding gabi sa bagong apartment, habang tinatamasa ang tsaa at magandang libro, may natanggap siyang text mula sa unknown number. Karaniwan, i-ignore niya, pero may nagsabi sa kanya na buksan. Kezia, si Marco ito. Gumagamit ako ng phone ng iba. Tulungan mo ako. Napakasakit ng nanay ko. Natutulog kami sa kalye. Tumakas si Chanel kasama ang pera namin. Parang mamamatay na ako. Isinusumpa kong magbabago ako. Payagan mo kaming bumalik. May natitira pa bang pag-ibig para sa akin sa puso mo? Binasa ni Kezia ang mensahe nang walang ekspresyon. Wala siyang awa o pagnanais na tumulong. Puro pagkasuklam na naistorbo ang kapayapaan niya. Naalala niya kung paano siya iniwan ni Marco na may mataas na lagnat para mangisda. Naalala niya kung paano itinapon ni Lourdes ang pagkain niya sa basura dahil medyo matabang. Naalala niya ang huling sampal. Pag-ibig. Pinatay na ng mga ito ang pag-ibig na iyon ng paulit-ulit. Nang walang sagot, sa matatag na daliri, binlock ni Kezia ang number at tinanggal ang mensahe. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang lungsod. Naisip niyang sa ilang madilim na sulok, umiyak si Marco sa kapalaran niya. Pero hindi na iyon ang problema niya. Lahat ay responsible sa sariling desisyon. Pinili ni Marco na maging tamad na abuser ng may lahat siya. At ngayon kailangan niyang tanggapin ang konsekwensya ng pagiging talunan nang wala na siyang kahit ano. Humugot ng malalim na hininga si Kezia. Nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Kumpleto, malakas ang pakiramdam niya. Napagtanto niyang hindi niya kailangan ng lalaki para maging masaya. Nasa loob niya ang kaligayahan. Noon ding gabi, mahimbing siyang natulog ng walang bangungot. Alam niyang mas magiging maliwanag ang bukas. Landas na malinis sa parasito. Landas patungo sa tunay na kaligayahan na kanyang nilikha. Ginawa niya ang sakit na lakas. At ang pinakamagandang paghihiganti ay maging matagumpay at masaya nang sa puntong hindi na mahalaga ang pag-iral ng mga nanakit sa kanya. 1 taon pagkatapos, isang marangyang event hall sa sentro ng lungsod ay maganda ang dekorasyon. Ngayon ang grand opening ng ikalimang boutique ni Kezia at launch ng charitable foundation na nilikha niya para tulungan ang mga babaeng biktima ng domestic violence. Kumikinang na naghiwa si Kezia ng inaugural ribbon ng tunay na ngiti. Nakadress na dinisenyo niya mismo, elegant at sophisticated. Hindi na siya ang naapi na babae, kundi simbolo ng katatagan at tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang social act, ang pamimigay ng 1,000 food packages at financial aid sa mga nangangailangan. Si Kezia mismo ang nagbigay, personal. Mahaba ang pila ng mga tao na naghihintay ng matiyaga. Binigyan ni Kezia ang bawat isa ng package, at sobre ng may mabait na ngiti, hanggang sa dumating ang turno ng payat na lalaki na nagtutulak ng lumang wheelchair. Punong-puno ng punit at maruming damit ang lalaki. Malakas na amoy ang lumalabas sa kanya. Sa wheelchair ay nakaupo ang matandang babae, sa mas kawawang estado, na may nawawalang tingin. Inabot ni Kezia ang food package at sobre. Eto po, sir, sana maging biyaya ito sa inyo at sa nanay nyo. Hindi agad kinuha ng lalaki ang package. Natigilan ang nanginginig niyang kamay. Ibaba niya ang tingin sa mataas na takong ni Kezia.
Dahan-dahang itinaas ang mukha. Nagdagpo ang malubog niyang mata sa mata ni Kezia. Parang tumigil ang oras. Kezia. Halos bulong lang ang boses niya. Tiningnan siya ng mabuti ni Kezia. Kahit sa dumi at pagdurusa, nakilala niya ang lalaki. Si Marco. At ang matandang babae sa wheelchair ay si Lourdes. Ang dating asawa at biyenan niya ay nasa harap niya bilang mga pulubi. Naghihintay ng kawanggawa niya. Normal na tumibok ang puso ni Kezia. Wala siyang galit, sama ng loob, o awa, puro kawalan, total na indiferensya. Mga estranghero na lang sila. Naghintay si Marco ng reaksyon. Sigaw, iyak, kahit ano. Gusto niyang lumuhod, humingi ng tawad, sabihin kung gaano siya nagsisisi. Pero wala ni isa sa ginawa ni Kezia. Tumango siya ng magalang, nanatili ang professional ng ngiti. Inilagay ang package at sobre sa nanginginig na kamay ni Marco. At lumingon sa susunod na tao sa pila. Please move forward, sir. Mahaba pa ang pila. Nabasag ang puso ni Marco. Ang indiferensya ni Kezia ang pinakamasakit na parusa. Hindi makita, hindi mahalaga. Lumapit ang security at magalang na hiniling na lumipat. Si Marco, nanggigilalas, itinulak ang wheelchair ng nanay. Si Lourdes ay nag-iisa lang ang pakialam sa pagkain. Tumigil siya sa kabila ng kalye. Nakita niyang sumakay si Kezia sa luxury black sedan. Binuksan ng chauffeur ang pinto para sa kanya. Umalis ang kotse. Dala siya patungo sa maliwanag na buhay. Hindi lumingon, binuksan ni Marco ang food package. Sa loob ay mainit na roasted chicken at gulay. Ang pinakamarangyang pagkain na nakita niya sa loob ng isang taon. Pinakain niya ang nanay ng kutsara at kumain din siya. Masarap ang lasa, pero sa bibig niya ay nahalo sa maalat na lasa ng luha na tumutulo sa pisngi. Umiyak siya nang walang tigil sa gitna ng kalye. Yakap-yakap ang food bots na parang tanging koneksyon sa nakaraan. Huli na ang pagsisisi. Itinapon niya ang brilyante para sa dakot ng matatalim na bato. At ngayon ay dinudugo na siya ng mga batong iyon. Sarado na ang pinto ng tawad, hindi dahil sa susi, kundi dahil lumipat na ang may-ari ng bahay sa mas magandang palasyo. Ang perpektong paghihiganti ay hindi galit, kundi maging lubos na masaya, matagumpay, at mapayapa ng sa puntong hindi na mahalaga kahit kaunti ang pag-iral ng mga nanakit sa iyo. Ang paggawasak nila ay maliit na footnote lang sa makapal na libro ng kanyang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang kwento ko at gusto mo pang marinig ang iba, mag-subscribe sa channel ko. Kung gusto mong suportahan ako, pwede sa super thanks. Malaking bagay iyon sa akin. Sa comments, sabihin mo kung saang lungsod ka nanonood at anong oras para makita ko kung gaano kalayo ang abot ng kwento ko. May dalawa pa akong life stories na nakalagay sa screen para sa'yo. I-click mo na isa ngayon at magpatuloy tayo sa pagsasama-sama. Maraming pagmamahal. Magkita ulit tayo soon.